Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng Blackwater Bossing kontra sa kupunan ng Barangay Ginebra. Sa game na to mga ropa, talo ang kupunan ni Justin Brownlee kontra sa kupunan ng Blackwater Bossing. After 5 years mga ropa, ngayon lang ulit nanalo ang kupunan ng Blackwater against sa Ginebra. 9 straight losses ang tinamo ng Blackwater Bossing bago nila may panalo ang game kanina. Ito ang nangyari sa night ni Cedric Verfield kontra sa kupunan ng Gene Kings. May mga nagsasabi na tila ba disrespect daw ang ginawa ni Cedric Verfield sa kupunan ng Barangay Ginebra. Pero disrespectful ba talaga ang celebration na to ni Cedric Verfield? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba mga ropa ng inyong opinion. Pero dun sa last play mga ropa, balikan natin. Ano ba talaga ang tunay na nangyari kung bakit naka 4-point play itong si Cedric Verfield at maselyuhan ang panalo against sa Barangay Ginebra? Take note mga ropa, kung makambak na dyan ang kupunan ng Barangay Gene Kings, sa uling 3 minuto kasi nahabol na ng kupunan ng Barangay Ginebra ang score against sa Blackwater. At naibaba pa nila ang kalamangan sa 3 puntos sa mga uling segundo ng laro. I-analyze natin yung play kung paano naging open itong si Cedric Verfield sa 4-point line. Dito nagsimula yon mga ropa, ang score 91-88. Crucial time na mga ropa, talaga nakakahabol na ang kupunan ng Barangay Ginebra dyan. Dito nagsimula si Cedric Verfield sa itaas at kinuha na siya dyan ni Maverick Ahamnisi. Pero yung kakampi ni Cedric Verfield, presence of mind, di ka nga, umiscreen dito kay Maverick Ahamnisi. Ang bantay niya dyan ay si Ralph Koo. Kung makakuha ng switch itong si Cedric Verfield at makuha niya si Ralph Koo, makakakuha ng advantage itong si Verfield sa speed against kay Ralph Koo kumpara kay Maverick Ahamnisi na tao niya. Kaso nangyari dito mga ropa, misunderstanding ni Ralph Koo at Maverick Ahamnisi. Makikita naman natin na ang nasa isip ni Ralph Koo dyan ay no switch at ang nasa isip naman ni Ahamnisi dyan ay switch, kung kaya't naiwan itong si Cedric Verfield na open sa 4 points. Tingin ko ang gagawin talaga dapat na play dyan ni Verfield ay sasalaksak niya yung bola eh. Yun nga lang, dahil sa misunderstanding na defense si Ralph Koo at Ahamnisi, wide open si Cedric Verfield sa 4-point line. Sa mga di nakakaalam, shooter din yang si Cedric Verfield, kung kaya't he took the advantage na open siya at tinira na ang 4 points. Nakahabol naman dyan ng bahagya si Ahamnisi sa depensa, yun nga lang ay too late na talaga. Naibitaw na ni Cedric Verfield ang bola. Basket is good sa 4-point line. Grabe yung 4 points no mga ropa. 92-88 lang ang score before ang 4 points. After no, naging 95-88. Ang laki agad ng kalamangan ng Blackwater Bossing sa mga uling segundo dahil sa 4-point play na iyon. At dahil nga dito, nag-celebrate na si Cedric Verfield ng kill celebration at night celebration ni Stephen Curry kontra sa kupunan ng Barangay Ginebra. Dahil sa 4-point shot na yon, naselyuhan ng Blackwater Bossing ang kanilang pagkapanalo sa Barangay Ginebra. Una ulit yan sa loob ng 5 years. So kayo mga ropa, anong masasabi nyo sa ginawa ni Cedric Verfield na celebration at sa nangyaring depensa ng Barangay Ginebra na miscommunication? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.